Isa po ito sa pinakamahalagang doktrina ng church. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto po malaman natin na ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo, ito po yung ating dapat gamitin when it comes to this life. When it comes to this life, mga kapatid, para po natin malaman kung ano ang kalooban ng Diyos, kailangan po natin gamitin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sangayon po ba kayo doon? Ayan. At katulad po ng sinabi rito sa unang Timoteo, sa 3:3-4, kung sino may nagtuturo ng ibang aral na hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Tingnan nyo, maliwanag dito mga kapatid na ang salita pala ni Kristo, ito po ang pinakamagaling sa lahat. Bakit? Kasi ito po yung nagtuturo sa atin ng ating ikagagaling, ng ating ikababanal. Kaya po itong topic natin ngayon, ito pong mensahe ngayon, iaayon po natin sa salita ng Diyos. Hindi po sa salita ni Brother Epps, o dahil sa mga psychologists, o sa mga psychiatrists, o si pinakamatalinong tao sa mundo, na sabi nga nila batikan sa larangan ng topic na itatopic natin ngayon. Kung ano man po yung nalalaman natin mamaya sa topic natin, isang tabi muna natin yung ating nalalaman at let us, God, speak to us. Let us, God, teach us kung ano po yung dapat nating gawin. Kung ano yung dapat nating isipin. Handa na po ba kayo mga kapatid? Medyo mahaba-haba ito, pasensya na po kayo. Pero malawak po itong topic na ito at dahil magkakalayo tayo, hindi naman ako nandyan lagi sa inyo na magpapaalala sa inyo, gamitin natin itong kukunting time natin para pasalamatan natin ng Panginoon sa karunungang ibibigay niya sa atin ngayon. Ayan. Siguro yung iba sa atin, hindi pa ito naririnig sa mga pastor na na-experience nila sa kanilang buhay, ay pakinggan nyo po itong maigi. Katulad ng sabi ko, ito po ay kalooban ng Panginoon. Ang isa po sa layunin ng Panginoon, kaya siya bumaba sa lupa, ay para ipahayag yung kalooban ng kanyang Ama. Sabi sa Juan 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Tingnan nyo. Kaya, lahat po ng itinuro ni Kristo nung siya po ay nabuhay sa lupa, lahat po yun galing sa Ama niya . Wala naman siyang itinuro doon na hindi niya nakita at narinig doon sa kanyang Ama na nasa langit. Kaya, sabi niya, bumaba ako, hindi dahil para sa aking kalooban, kundi yung kalooban na nagsugo sa akin, yung Ama ko. Kaya nga, nung nagpe-pray po siya, nung tinuruan niya tayong mag-pray, ang sabi niya sa Mateo 6:10, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ayan. So maliwanag mga kapatid, ano man yung ginagawa natin dito na utos ni Kristo, kalooban po yun ng Ama. Wala pong kalooban ni Brother Epps dito, walang kalooban ni Brother Pat o ni Brother Justin. Walang kalooban po ng tao dito, kundi ng ating Panginoon at ng kanyang Ama. Ayan. Bakit ko ito ang introduction ko? Kasi po, sensitibo itong ating topic. At sigurado, pati ako mismo tatamaan dito sa topic na to. Kaya, kung kumapit tayo sa ating mga, sa mga upuan natin, ihanda natin ang ating puso, ang ating isip, at pag-usapan po natin ang pag-aasawa ayon sa Biblia. At bibilisan ko po kasi medyo mahaba po ito,
Umpisahan po natin. Dito po ang ating bersikulo na matatagpuan ay sa Mateo 19, 1 hanggang 12. Sabi rito, at nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasahangganan ng Judea sa dako paroon ng Jordan. At nagsisunod sa kanya ang lubhang maraming tao at sila'y pinagaling niya doon. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutukso nila. At kanyang sinabi, naayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at hiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat, buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko lang sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. Ang mga alagad ay nangagsabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Datapot sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Sapagkat may mga bating, yung mga yunuko to mga kapatid, yung mga hindi nag-asawa. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina. At may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. At may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Pagpalain tayo sa pagkabasa, pagkarinig ng pasalita ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo, handa po natin ang sarili natin kasi napakalawak ng nito, ng kaalaman na malalaman natin ngayon. Ano ang itinuturo ng Diyos patungkol sa pag-aasawa? Kaya karamihan sa atin dito ngayon, may asawa na. Kukunti na lang yung mga dalaga, mga binata. At sa mga naka-online ngayon, mga nanonood, para din po to sa inyo, para po sa ating lahat ito, para malaman natin ano yung tinuturo ng Panginoon sa atin patungkol sa pag-aasawa. Doon kanina sinabi ni Jesus Christ, alam nyo po, ni-reference niya po ito doon sa Genesis chapter 2 verse 18. Ang sabi kasi rito, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ayan. Nung panahon po ng creation, ng kanya pong nilalang na si Adan, nag-isip ang Panginoon. Ang sabi niya, hindi mabuti kay Adan ang mag-isa kasi ang dami niyang kasama. Pero mo, lahat ng hayop, nandun na, ibon sa impapawid, mga isda sa dagat. Pero mo, si Adan ang nagpangalan lahat doon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Kaya, ang sabi niya, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Tama naman ang Panginoon Kasi, biro mo, hindi naman pwedeng maging
asawa ni Adan yung unggoy, hindi naman niya katribo yun, hindi naman niya kapareho yun. Hindi niya rin pwedeng asawa yung elepante o yung giraffe. Kanina kagagaling lang namin ng zoo. Tuwan-tuwa yung anak ko at nakakita siya ng mga doon, hayop. At nakita niya yung giraffe doon na malaki. Kung isipin nyo, kung pinayagan ng Panginoon na yung giraffe ang maging asawa ni Adan, di tayo sana ngayon, half tao, half giraffe. Hindi man siguro tayo papayag, Anyway, tuloy natin, Dito sa 21 at 24, ang sabi rito, kaya, nung sinabi ng Panginoon, kailangan bigyan ko siya ng kasama niya, Ang sabi rito sa 21, 22 hanggang 24, at tinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. Aba, ito kinuha na si babae sa tadyang ni Adan, Tapos nung nagising si Adan, ang sabi rito, at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. At siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya yung sinabi doon ni Christ kanina, mga kapatid, na sila'y magiging isang laman. Kasi tama naman si Kristo Nung kinuha si Eva sa tadyang ni Adan, hindi lang naman tadyang yun may kasamang laman yun. Hindi naman pareho nung mga nangyayari dyan ngayon sa Pinas na pag bumili ka ng tadyang, puro tadyang lang talaga, walang laman. Wala kang makain, puro buto. Ito, yung ginawa to ng Panginoon, may laman. Kaya sabi ni Adan, ito nga'y aking buto ang aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya ay tatawaging babae. Tapos, tingnan nyo yun dito sa verse 24. Ito yung kinote ni Christ. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ngayon, gusto ko pong i-focus natin yung pansin natin dito sa 24. Ito po yung explanation yon. Makikita natin word by word. Ang sabi rito, this is why a man, bakit yung man? Bakit hindi sinabing, this is why a woman, bakit hindi sinabing woman? Kasi po, ang lalaki, siya po yung pangulo. Mamaya pag-uusapan natin yan. Siya yung pangulo ng pamilya. Siya yung leader ng pamilya. Kaya sabi rito, this is why a man, hindi sinabing a woman. A man, kasi siya yung dapat unang mag-mature. Siya yung unang mag-mature sa Panginoon. Kasi kung hindi siya mature, hindi rin magmamature yung asawa niya. Kaya nga siya yung pangulo ng pamilya Ang sabi doon, kung paano si Kristo ang pangulo ng iglesia, gayon din ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa. Kaya ang lalaki, ang iiwan ng kanyang magulang, ng kanyang tatay at nanay. Why? Yung salitang lives dyan, yung transition, of course. Paano kayo magkakaroon ng transition kung palagi nyo pa rin kasama yung diba? Paano magkakaroon ng magandang transition? Kaya ito utos po to ng Panginoon Why a man leaves his father and mother. Nakita nyo dyan, model of a complete family. Kasi bubuo ka na naman ng bagong pamilya Bubuo ka na naman ng bagong pamilya. A new family. Ang tapos sabi dito, and becomes attached to his wife. Paano ang lalaki magiging attached doon sa kanyang asawang babae? Kailangan niya munang iwan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Alam nyo kaya marami pong nagkakaaway ng mga biyanan at asawang babae. Dahil po, pasensya na po kayo, katulad po ng prayer ni Brother Justin kanina, matamaan tayo. Yun naman ang salita ng Panginoon, wala tayong magagawa. Alam nyo, in reality, kaya po nagkakaroon ng mga away-away sa pamilya. Kasi po, yung asawa, magkakasama pa rin po sila doon sa bahay ng kanyang magulang.
Ano? Kaya hindi ko naman sinasabing laging ganito yung sitwasyon. Meron namang iba na magkakasama pa rin sila sa bahay, pero magkakasundo naman sila dahil para-pareho sila ng pananampalataya. Ano? Pero in most cases, mga kapatid, at alam nyo ito, dito nagkakaroon ng gulo-gulo sa bahay. Dahil magkakasama po sila, yung asawang babae, magkakasama doon sa magulang ng lalaki, at dumating yung time na sumahod si lalaki, aba, sabi ng nanay ng lalaki, nasaan na yung sahod mo? Akin na. Inunahan na si asawa. Ano? Kaya nag-away na sila ngayon. Nangyayari ba yun o hindi? Nangyayari. Pero hindi ko naman sinabi, mga kapatid, hindi rin sinabi ng Biblia, itakwil nyo na yung magulang nyo dahil nag-asawa na kayo. Hindi naman ganon. Walang mababasa sa Biblia ang ganon. Sa katunayan, sabi, ang hindi nang kumakali sa kanyang mga pamilya ay mas masahol pa sa mga hindi mananampalataya. So, makikita natin, i-balance natin yung katuwiran ng Panginoon. At tayo ang nakakaalam nun. Pero dito maliwanag, ang sabi dito ng Panginoon, ihiwalay ng lalaki ang kanyang sarili sa kanyang nanay at tatay. Iiwan niya. Pag sinabing iiwan sa bahay. Okay lang siguro kung halimbawa nandun ka lang sa kabilang kanto, katulad nila Sister G. Okay lang yun. At least, kahit paano, iniwan mo pa rin. Diba? Iba pa rin yung nandun sa mismong bahay at meron ka sariling tahanan. At sabi rito, and they become one flesh. Ayun. Yun naman pala po yung purpose. Bakit kailangan mo maging attached asawa mo? Kasi kailangan nyo, kayo magiging isang laman na kayo. Kung ano yung decision mo, decision rin yung asawa mo. Hindi pwede, ito yung decision mo, ito yung decision ng isa. Dahil dito po nagkakaroon ng deep intimacy between two people. Kaya babalikan natin yung sinabi ng Panginoon kanina. Ang sabi niya doon sa verse 6, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Tingnan niyo po yan. Kaya napaka-sensitibo po ng larangan ng pag-aasawa. Napakahalaga po na pag tayo pala naghahanap ng magiging asawa, dyan sa mga single pa na kapatid natin, Brother Totoy, at sa mga pamangkin ko, ay kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating pag-isipang maigi ang pag-aasawa. Ayan. Ngayon, sabi ng Biblia, maging marangal, Hebreo 13 verse 4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at wag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Mamaya pag-uusapan natin itong mga kapatid na mga mapakiapid at mga mapangalunya. Kasi magkapatid ito yung fornicator at yung adulterer. Fornication at adultery po yan. Ngayon, maliwanag po sa Biblia na ang pag-aasawa pala, napaka-sagradong bagay po ito sa Panginoon. Bakit? Ang sabi niya, maging marangal, nawa sa lahat ang pag-aasawa. Huwag nating dungisan ng ating higaan. Ibig sabihin, huwag tayong makisalamuha sa mga mapakiapid, sa mga mapagkangalunya na mga tao, yung mga adulterous, yung mga fornicator na mga tao. Mamaya, bibigyan din natin yan. Tuloy natin. Ngayon, nalaman natin yon na ang pag-aasawa ay mahalaga sa Panginoon. Ano susunod? Ano ba? May utos pa ba ang Panginoon? Ang utos ba sa lalaki? Pareho ba sa utos sa babae? Pag-usapan po natin. Umpisahan po natin ang utos para sa lalaking asawa. Ayan. Makinig po tayo, mga lalaki na Kristiyano sa Panginoon. Kasi ito para sa mga Kristiyano ito hindi ito sa mga hindi sa Panginoon. Kasi wala naman silang pakialam sa Diyos Pero tayo na may pakialam sa Panginoon na tinuturing nating Lord and Savior,
Ito yung utos ng Panginoon sa atin mga lalaki. Sabi sa Kawikaan 18:22, sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Mga kapatid na lalaki, nang ilang beses na po kayo nakatanggap ng mabuti sa harapan ng Panginoon? Napakarami na siguro, no? Pero ako, masasabi ko po, mga kapatid, na ang pinakamabuting natanggap na bagay ko sa Panginoon ay yung binigay sa akin yung aking asawa sa aking buhay. At hindi lamang mabuting bagay po yun. Ang sabi rito, nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung English nito, pero ang pagkakalam ko, parang favor, yung lingap, favor from the Lord. Nagtatamo po pala tayo ng magandang pabor, ng magandang lingap sa Panginoon kapag tayo po nakakasumpong ng asawa. Pero, itong asawa po ba na ito, basta-basta asawa? Yung lahat po ba ng asawa galing sa Panginoon? Tingnan nga natin. Sa Kawikaan 19:14, ang sabi rito mga kapatid, bahay at ang mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit, ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. In other words, yung hindi mabait na asawa, hindi galing sa Panginoon yun. Sangayon po ba kayo? At hindi po pinag-usapan dito yung babae lang, pati kasama dito lalaki. Kasi hindi naman tinukoy na babae lang eh. Ang sabi dito, ang mabait na asawa, ibig sabihin, in general po ito. Parehong lalaki, pati babae. Ang mabait na asawa daw galing sa Panginoon. Therefore, pag ang isang asawa hindi mabait, hindi po yun galing sa Panginoon. Saan yun galing? Kasi siyempre, sa kalaban ng Panginoon. Wala namang ibang option dyan eh. Ngayon, kung nakasumpong tayo at binigyan tayo ng mabait na asawa na galing sa Panginoon, ito po yung dapat nating mga gawin, mga kapatid na lalaki. Una, Efeso 5:25 hanggang 28. Sabi rito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gayun din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayan. Kaya kanina nga po, 'di ba, sabi ko, yung mag-asawa, hindi na sila dalawa, isang laman na lang sila. Isang laman. Kaya kung yung lalaki ay nag-asawa, kailangan ibigin natin yung asawa natin na parang tayo. Yung sarili natin, iniibig natin. Halimbawa, ikaw, ayaw mong magutom. Syempre, ayaw mo rin magutom yung asawa mo. Ikaw nga, ayaw mong magutom yung sarili mo eh. Dapat tayo din, yung asawa natin, huwag natin pagutumin. Huwag nating gawing katulong. Huwag natin gawing alila sa bahay. Hanggat maaari, tulungan natin. Meron tayo kanya-kanyang papel sa buhay, pero hindi porke tayo yung nagtatrabaho, naghahanap buhay, hindi na rin tayo tutulong sa bahay. Bahala ka na dyan. Ako na nagtrabaho sa labas. Hila-hilata ka na lang dyan. Yung asawa natin, kung ano-ano nang pinagagawa maghapon, nag-alaga ng baby, nag-alaga ng kung ano-ano, naglinis ng bahay, naglaban ng brief mo na may tai-tai pa. Diba? Kaya ikaw, pag tingin mo ng drawer mo, wow, ang lilinis ng damit mo. Diba? Tapos ikaw, hindi mo ibigin yung asawa mo. Diba? Napakapalad natin pag tayo nakatanggap ng asawang mabait sa Panginoon. Huwag nyo nang titingnan yung asawa nyo. Baka sabi nyo, mabait ba itong asawa ko? Huwag nyo nang kilatisin ngayon. Baka mamaya patulugin tayo sa outside ng kulambo. Pero anyway, ito po yung unang utos sa mga lalaki. Bakit? Kasi po,
ito po yung model ni Kristo. Sabi niya, umibig sa iglesia. Ibinigay niya yung kanyang sarili sa iglesia. Gayun din po tayo. Tayo mga lalaki, dapat tayo yung defender ng asawa natin. Hindi yung pag may nag-aaway na, ikaw pa yung nagtatago sa sa palda ng asawa mo. Okay, siya yung pinapaharap mo, ikaw na bahala dyan. Dapat tayo yung, yung pinag-dependehan ng asawa natin. Hindi vice versa, Kailangan tayo yung nangunguna. Tayo nga yung pangulo, tapos tayo yung yung duwag. Dapat hindi ganoon, mga kapatid. Ibigin ang inyong asawa. Ang sabi rito. Ano pa? Ang sabi rito, ito nga siya sabi ko kanina, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Tingnan nyo yan. Napakalinaw mga kapatid Ang pag-ibig natin sa ating asawa dapat na talagang inahalin tulad natin sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Na tayo dapat yung tagapagligtas ng ating mga asawa. Inililigtas natin siya sa kapahamakan, inililigtas natin siya sa mga stress, di ba? Mga stress sa buhay. Kasi alam niyo mga babae, number 1 po yan, stress lalo na pagdating sa financial. Tayo mga lalaki, minsan, okay lang sa akin yan. Basta, pera lang yan Pero iba yung utak ng babae sa atin Pag yung utak ng babae, gumagano na yan. Kung naiisip na yan. Tayo, okay lang tayo. Okay lang yan, pera lang yan. Sasabihin natin sa sarili. Pero yung asawang babae natin, pati future, 5 years from now, naiisip na yan napapatawa si G alam na to nakaka-relate si Sister G. Tayo, ganyan lang iniisip natin yung mga lalaki, ganun lang tayo mag-isip yung kakainin lang natin bukas. Pero yung asawa natin, babae, ang iniisip niya, ano kaya magiging 5 years from now namin? Meron pa kaya kaming titirahan? Ayan. Ganon sila mag-isip, ganon kalayo yung gap yung thinking natin sa thinking nila. Kaya, napakalaga po, ingatan natin mga asawa natin. Mahalin natin sila, unawain natin sila. Ngayon, ang sabi rito sa unang Pedro 3:7, gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa. Ayun, narinig nyo po yun? Magsipamahay daw. Hindi yung meron kayong bahay pero ibang tinitirahan mong bahay. Maliban na lang kung siguro about sa trabaho, okay lang yun. Pero kung halimbawa, nandun lang naman kayo sa same geographical area, ayaw mo lang siyang katabi sa higaan, mag-isip-isip tayo mga kapatid na lalaki. Magsipamahay kayong kasama, sabi dito, ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Tingnan nyo yan. Kaya itong mga kapatid nating babae, itong mga asawa natin, kailangan nating ingatan. Kasi ang sabi ni Pedro, para silang marurupok na sisidlan. Ikaw ba naman halimbawa, ikaw may marupok kang sisidlan. Itatakbo mo ba yun? Alam mong marupok? Siyempre hindi. Ang ibig lang sabihin dito ni Apostol Pedro, mga kapatid, huwag tayong pabigla-bigla. Huwag tayong magagalit agad sa kanila. Kasi yung dating ng salita natin, halimbawa tayo, kahit hindi naman tayo galit. Tapos, ang dating sa kanila, galit na tayo. Nasasaktan sila, di ba? Kaya maging maingat tayo, maging gamitin, ano ba yung term na yan? Pakisamahan natin sila na para silang marupok na sisidlan. Ingatan natin yung damdamin nila. Yun yung isa sa mga pagiging tagapagligtas Tayo yung tagapagligtas ng ating mga asawa. At isa yun sa paraan. Iligtas natin hindi lang yung physical nila, kundi yung mental health nila, yung emotional health nila. Tayo po, mga lalaki, ang mayroong responsibility doon.
Hindi yung, bahala ka na dyan, nag-iiyak na yung asawa mo. Wala ka pa rin pakialam. Ano? Wala ka pa rin tayong pakialam. Yun po ayaw ng Panginoon. Ang sabi rito, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Tingnan nyo yan. Para pala, isa sa paraan para tayo pakinggan sa panalangin natin sa Panginoon. Aba, maging mabuti po tayong asawa din. Kasi, sabi rito, hindi pinakikinggan ng Panginoon yung panalangin pag tayo po hindi naging mabuti sa asawa natin. Ayan o, liwanag o. Upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ayan o yung pumipigil sa panalangin natin. Eh kapag tayo, hindi natin to sinunod. Hindi natin pinakundanganan yung mga asawa natin babae. Ano? Sumunod. Colossus 3:19, sabi nito, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa. Paano? Huwag kayong maging mapait sa kanila. Aba, maraming lalaki ganito eh. Masyadong mapait sa asawa nila. Pag ibang tao kausap ba? Ang bait-bait, ay, oh, magalang pa. Pero pag asawa na eh, ang sungit-sungit. Ano? Isang araw, umuwi yung lalaki, sabi, ano, may pagkain na ba tayo? Sabi nung lalaki. Sabi nung babae, oh, inaantay nga kita eh. Nandito, nagluto na ako kanina pa. Pero medyo malamig na. Sabi nung lalaki, ayoko na yan. Ang lamig-lamig naman na yung pagkain na yan. Pagod pa naman ako. Ayun. Masyadong mapait sa asawa nilang babae. Yung ba gusto ng Panginoon sa atin? Of course not. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maging mapait sa kanila. Ano ba yung kabaligtaran ng mapait? Matamis. Ayan. Ay, hindi, matamis. Ano bang, magkabaligtad ba yun? Hindi ko sure. Pero, yung mapait, ang kabaligtaran niyan, para sa akin, yung matamis. O, syempre ba naman eh, di ba, nung nanliligaw pa lang tayo sa ating mga asawa, napakatamis ng ating mga sinasabi. Honey, my love, so sweet. Diba? Kumakanta pa tayo. Eh, nung una pa yun. Eh, nung magkasama na for many years. Aba, hindi na honey, my love, so sweet ang tawag. Si demonita. Tapos ang tawag doon ng babae sa asawa niyang babae, Judas Barabas. Kaya yung, naalala ko yung isang kwento nung isang bata eh. Pumasok siya sa school. Tinanong siya nung teacher niya, anong pangalan ng iyong nanay? Sabi nung bata, Demonya. Demonya? Sabi nung teacher, bakit kaya ganon? Tapos sabi nung teacher, anong pangalan ng iyong tatay? Demonyo. Kasi yung tawagan nung mag-asawa dun sa bahay nila, si Demonyo, sige Demonya. Eh, ang tawag dun sa anak, Demonyito. Pati yung anak na damay, naging Demonyito na. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Isipin natin to, huwag tayong maging mapait sa ating mga asawa, kundi mahalin po natin sila, ibigin natin sila sa pangalan ng Panginoon. Ito po ang utos sa atin. Ito, sumunod na po sa mga babae. Baka sabihin ng mga babae, sa lalaki lang yan. Meron din pong utos sa inyo mga kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin. Mamaya pag-uwi ko dyan, mayroon na akong hindi nyo na, baban nyo na po ako dyan, ha? Ito po yung utos ng Panginoon sa mga babae. Hindi po galing sa akin ito. Colossus 3:18, sabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ngayon, marami nagtatanong dito eh, anong klaseng lalaki yung dapat kong pasakupan? Ayan. Kasi, biro mo naman, yung babae, ang asawa niya, lasinggero, magpapasakop ba siya doon? Katulad nung binasa natin kanina, ang lalaking dapat pasakupan ng babae ay yung lalaki
na may Kristo sa buhay. Yung lalaki na gaya naman ni Kristo. Naintindihan mo natin? Hindi po to basta-basta lalaki. Hindi po to applicable sa lahat ng lalaki. Kung yung asawa mo hindi kay Kristo, aba, huwag kang magpasakop dyan. Kung ang nakakasakop sa lalaking yun, alak. Ikaw babae, magpapasakop ka ba sa asawa mong lalaki? Nakakasakop sa kanya, drugs. Kung magpasakop ka sa kanya, pareho na kayong drug addict. Diba? Ganun lang po yun. Kaya yung sinasabi po rito sa Colosas, ito po yung mga babae na may asawang mga Kristiyano na nagpapasakop sa Panginoong Hesus. Hindi po ito basta-basta lalaki. Kasi maraming na dito, nami-misinterpret. Sabi daw nila, lahat daw ng lalaki. Applicable dito sa talatang ito. No! Kung nakikita mo, asawa mong lalaki, hindi sinusunod si Kristo, aba, huwag ka rin magpasakop dyan. Magpasakop ka kay Kristo, hindi ka doon sa asawa mo. Pero pag ang asawa mong lalaki, nagpapasakop kay Kristo, aba, walang tanong-tanong dyan, kapatid. Magpasakop ka kasi utos ni Kristo yun. Bakit? Sabi rito, Efeso 5:22 at saka 24, mga babae, pasakop kayo sa inyo yung sariling asawa ng gaya sa Panginoon. Tingnan nyo yan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa, saan daw? Sa lahat ng mga bagay. Aba, kasama na dyan pati damit nyo, mga kapatid. Kaya pag sinabi ng asawa mong lalaki, ay, huwag ka nga magsuot niyan, napakaikli. Nakikita na yung legs mo, akin lang yan eh. Para lang sa akin yung legs mo. Huwag kang magsusuot na maikli. Aba, sumunod ka, kapatid. Kasi sabi rito, pasakop ka sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, ang pag-aasawa, mga kapatid, lalo na sa mga babae, napakalaking desisyon to sa buhay. Why? Kasi pag ikaw nag-asawa, aba, magpapasakop ka doon sa asawa mo. Dati, nung single ka pa, kung halimbawa, gusto mong pabango, ito lang. Okay na yun, walang sasaway sa'yo. Pero kung may asawa ka na, halimbawa yung pabango mo, ayaw ng amoy ng asawa mo. Ano ba naman yan? Mahal, palitan mo nga yung pabango mo, baho-baho. Pero ikaw, bango-bango doon sa pabango mo, aba, para walang away, sumunod ka sa asawa mo. Kasi kailangan mo magpasakot eh. O halimbawa, nung dalaga ka pa, nagkukulay ka ng buhok. Gusto mo maging Paramore. Kulay pink ang buhok mo, O kaya, emo ka noon, nung bata ka. Yung buhok mo, medyo parang, alam mo, galing sa sementeryo. Diba? Ngayon, sabi ng asawa mo, huwag ka nang magaganyan ng style. Ayaw ko yan, hindi ba maganda sa paningin ko. Aba, sumunod ka, kapatid. Sumunod tayo kasi kayo ng pagpapasakop na sinasabi ng Biblia. Bakit? Bakit mahalaga po itong pagpapasakop ng babae? Alam niyo po kung bakit? Kasi nung unang panahon si Eva, kaya po siya nagkasala at kaya siya natukso, hindi po siya nagpasakop kay Adan. Biro mo, umalis lang ng sandali si Adan, si Eva yung kinausap ng ahas, hindi na muna kinausap ni Eva yung si Adan bago niya pinitas yung bungang kahoy ng buhay. Ayun, natukso siya ng ahas. Kaya maliwanag dito mga kapatid, ito yung rason why a woman needs o must follow her husband. At kailangan niyang magpailalim doon. Ito yung disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Sa mundo, ayaw nila itong tanggapin. Itong disenyo ng Diyos na ito. Ayaw tanggapin to ng mundo. Ang gusto ng mundo,
Pag ikaw, mas mayaman ka sa asawa mong lalaki, ikaw yung boss ng bahay. O kung ikaw, mas matalino ka sa asawa mong lalaki, ikaw yung boss, ikaw yung nasusunod sa bahay. No. Pag ang pag-uusapan natin biblical, maling-mali yun mga kapatid. Dahil may disenyo ang Diyos sa pag-aasawa, si Kristo, ang lalaki, at saka yung babae, at saka yung mga anak. Yun po yung disenyo ng Panginoon. Kaya pag tayo, under desire, kapatid, mag-isip-isip tayo. Dahil ang Kristiyanong lalaki, dapat po hindi under ng asawa niya. Kundi ang babae dapat ang under sa lalaki. Maliwanag po yan mga kapatid. Sabi, ulat po na sinabi, wag po kayo magagalit sa akin. Binabasa ko lang po ang Biblia. Kawikaan 31. Ito, kanina doon sa binasa natin, sabi, ang mabuting asawa galing sa Panginoon. Paano ba, o ano ba yung mga kwalifikasyon, ano ba yung mga ugali ng isang mabuting asawa? Kawikaan 31, at alam nyo mahaba po ito, bibilisan ko lang po. Ang sabi dito, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Nakita nyo po yon, yung sinabi doon? Alam nyo po, ang pag-aasawa mga kapatid, ang paghahanap ng asawa, actually hindi naman po hinahanap. Ang asawa po, hindi hinahanap. Ibinibigay po yan ng Diyos. Ibinibigay po ng Diyos sa lalaki ang asawa niyang babae. Pero, ano ang dapat gawin ng lalaki? Dapat humihingi sa Diyos. Amen? Parang galit na po yata kayo sa akin. Huwag niyo po kayo magalit. Ang babae, ayan, salamat po. Ang babae po, ibinibigay ng Panginoon yan sa iyo kung ikaw ay hihingi sa Kanya. Hindi po hinahanap ang asawa. Kaya nga sabi doon, ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Kasi siya ang magbibigay nun eh. Alam niyo po, bibigyan ko po kayo ng kwento. Ito, hindi ko po, masyado po kami private ng asawa ko eh. Kaya kahit sa social media, medyo konti lang kami mag-post. Alam niyo po, nung bago kami magkakilala ni Sister Brenda, hindi ko naman po siya hinanap eh. Ako naghanap tayo. Hindi ko po siya hinanap. Pero, sa tulong ng Panginoon ay kahit sa social media lang po kami nagkakilala, ay pinagtagpo kami ng Panginoon. Ayan. Kaya ayaw kong hindi ko kinakanta yung pinagtagpo at hindi tinadhana. Kasi kami pinagtagpo, tinadhana din kami. Salamat sa Panginoon. Kasi yung una kong mga naging relasyon, alam naman siguro nung ilan sa atin to, yung mga naging ano tawag dito? Kalaguyo. Ay, napakalalim, kalaguyo. Ay hindi naging successful kasi na-realize ko rin, ako yung naghanap sa kanila eh. Anyway, kung sa sitwasyon nyo mga kapatid, hindi ko naman sinasabing dapat ganun din yung sitwasyon nyo. May kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay at ang Panginoon lang po nakakaalam nun. May mga unique situation tayo sa buhay. Pero, ang maliwanag po rito, ibinibigay ng Diyos sa atin ang ating asawa pag ito po ay mabuti at mabait. Vice versa din sa mga lalaki at sa mga babae. Kayong mga babae din naman, kung mabait yung asawa nyo, mabuti, galing po yan sa Panginoon. Huwag nating pakawalan, huwag nating abusuhin. Hindi yung porke galing sa Panginoon, mabait, nakita mo mabait, nakita mong humble, nakita mong walang bisyo, niloko mo pa rin. Mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Ngayon, balik tayo dito. Sabi rito, isang mabait na babae, sinong makasusumpong? Sapagkat ang kanyang alaga ay higit na makapupo kaysa sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya
at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Alam nyo, isa sa quality ng isang mabuting asawa o isang mabait na babae ay napagkakatiwalaan siya ng kanyang asawang lalaki. Hindi yung nasa abroad yung asawa mo, tapos yung babae, iba na yung nilalandi, o iba na yung kinakasama doon, habang yung asawa nasa abroad. O yung asawa mo, limbawa, nasa ibang lugar, naghakot ng hollow blocks, o nagpapala ng semento, tapos bumili ng kama, yung kama nyo, iba naman yung natutulog. Iba yung kinakasama nung babae. Dapat hindi po ganun. Ang sabi rito sa Biblia, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Kahit saan. Kahit yung lalaki 3,000 miles away, 3,000 kilometers away ang layo niya sa bahay nila. Buo yung loob ng lalaki. Ha? Okay yung asawa ko dun sa bahay. Wala akong pag-aalinlangan. Hindi ako lulukuhin ng asawa ko. Dapat ganun po tayong mga babaeng nasa Panginoon. Hindi yung pag nakatalikod na yung asawa natin, iba na rin yung ginagawa natin. O yung asawa natin, pag pumunta ng ibang lugar, kinakabakabahan na, kumukutob-kutob na yung kanyang puso dahil hindi siya masyadong tiwala dun sa asawa niya. Kaya ang ginawa, puro camera ang bahay. Lahat ng sulok ng bahay may camera. Ano? Para lang mabantayan. Ang sabi pa rito, gumagawa siya ng mabuti sa kanya. Kanino daw gumagawa ng mabuti yung babae? Siyempre, sa asawa niya. At hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tingnan niyo yan? Ano pa? Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino, sabi rito, at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Ayan. Alam nyo mga kapatid, alam ko hindi lahat ng babae marunong magluto. Ano? Pero, hanggat maaari mga kapatid, dapat matuto tayo magluto. Kasi ito yung tinutukoy dito ng Panginoon na mabait na asawa. Marunong, at least marunong magluto ng pagkain ng kanyang asawang lalaki. Hindi yung pagod na yung asawa mong lalaki, pagdating sa bahay, yung ulam nyo doon sa bahay, yung ulam nyo pa 3 days ago. Ano? Ano kayang mararamdaman ng asawa mong lalaki pag ganon? Alam niyo po si Brother Pat, naalala ko nung maliit pa kami. Ang gusto po nito kasi galing kami sa bukid dati, diba? Doon kami nakatira noon. Siyempre nakakapagod ang buhay sa bukid. Kung nasubukan nyo na po. Naalala ko yan, si Papa namin noon. Gusto niya laging mainit ang pagkain. Ano? Kaya si Mama naman namin noon, laging mainit talaga ang pagkain. Kahit yung pagkain lang namin, kanin lang, ano. Yun lang yung mainit. Wala nang ibang pagkain, yun lang ang mainit. Ano. O kaya, mainit na kamote. At least mainit, di ba? Iba kasi yung mainit kaysa yung malamig na eh. Pero mo, pagod na pagod ka, tapos pagbukas mo ng kaldero, kala mo, bagong saing yun pala. 1 linggo na sa kanin, ano. Ayan. Anyway, ang point natin dito mga kapatid, ang mga babae, matuto po tayo na maging responsable sa ating bahay. Matuto po tayo pahalagahan ng ating asawa. Dahil ito po ang utos ng Panginoon. Hindi utos ko ito. Utos to ng Panginoon. At mamaya, mas magiging malalim pa tayo dito. Si 16 hanggang 18, sabi nito, kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamamagitan ng sabi dito, kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig.
kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang, ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Tingnan niyo po yan. Tama pala yung kasabihan na yung babae, siya yung ilaw ng tahanan. Tama pala yun. Biblical pala yun. Pero alam niyo po ang mas biblical? Yung ilaw na yun, hindi namamatay kahit sa gabi. Anong ibig sabihin po nun? Yung aruga nung nanay, kasi yun yung pagiging ilaw niya, yung pagiging aruga niya. Diba yung ilaw, ano bang nabibigyan ng ilaw? Maliban sa liwanag. Yung init, di ba? Kaya ang mga nanay, ilaw ng tahanan niya kasi sila yung maaruga. Sila yung nagiging liwanag sa bahay. At dapat ang mga Kristiyanong babae, hindi lang sa umaga nag-iilaw, kundi pati sa gabi, hindi namamatay yung ilaw nila. Hindi namamatay yung aruga nila sa pamilya nila. Tatalon tayo dito sa 30, sa verse 30. Ang lingap ay magdaraya, ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Lahat ng binasa natin kanina, mga kapatid, lahat ng qualification na yon, nagsisimula po pala yon kapag kayong mga babae natakot sa Panginoon. Nagsisimula po yun sa pagkatakot sa Panginoon. Kasi hindi mo mamahalin yung asawa mo kapag hindi ka muna natakot sa Lord. Kung hindi mo kilala si Lord, paano mo mamahalin masyado yung asawa mong lalaki? Hindi ka nga natatakot kay Lord. Alam nyo, nung nagbarin ako last year, alam nyo, isa lang ang sinabi ko sa asawa ko. Kasi yung asawa ko, syempre, hindi naman may iwasan na mag-isip yan na baka magloko ako sa ibang bansa, di ba? Dahil especially sa nature ng trabaho namin na military. Pero alam nyo, ang sinabi ko sa asawa ko, hindi ako magloloko, hindi dahil gusto kitang i-please. Hindi dahil sa tapat ako sa'yo. Hindi ako magloloko dahil takot ako sa Panginoon. Yun yung sinabi ko sa asawa ko. Tanungin niyo po yung asawa ko ngayon. Dapat ganun ang prinsipyo natin sa buhay, mga kapatid. Hindi tayo gagawa ng mabuti sa asawa natin dahil gusto lang natin siyang i-please o gusto natin siyang mapaligaya. No. Gawin natin yung responsibility natin sa asawa natin para sa Panginoon. Dahil sa Panginoon. Dahil may takot tayo sa Diyos. Hindi tayo magloloko sa asawa natin, hindi dahil gusto kong i-please yung asawa ko, kundi dahil sa Panginoon. Ayaw kong sawayin yung kalooban ng Panginoon. Ganun dapat ang maging prinsipyo natin. Kasi kung laging nakapokus sa panlupa, may tendency na mag-fail tayo. Kung ang ating motivation, ang ating prinsipyo sa buhay ay makalupa lang, pwede po tayong sirain ni Satanas. Kaya nga yun yung motivation ni Satanas kay Eva pag nakain mo itong bungang kahoy na ito, magiging parang Diyos kayo. Diba? Malalaman nyo yung mabuti at masama. Panglupa na motivation. Pero pag ang motivation natin panglangit para sa Panginoon, kahit anong tukso dumating sa buhay natin, hindi tayo tatablan. Hindi tayo papatalo. Why? Because ginagawa natin yung para sa Lord. Hindi para sa asawa natin. Ang pag-aasawa, mga kapatid, kayo pong mga babae, pakinggan nyo po ito, Roma 7:2 hanggang 3, sabi nito, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat, kung ang asawa ay mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya ay makikisama sa ibang lalaki, siya ay tatawaging mangangalunya. Datapwat, kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya hindi na mangangalunya,
bagamat siya'y makisama sa ibang lalaki. Ayan. Kaya mga babae, mga kapatid naming babae, kapag po tayo pinagsama ng Diyos sa lalaki, tali na po kayo dun sa lalaking yun. Huwag nating isipin na maging option yung divorce. Ano bang tawag po dyan ng divorce sa Pinas? Annulment. Ano? Baka iniisip natin, ako mag-aasawa, pero kung ayaw na nito sa akin, bahala na, mag-annulment na lang kami. Yun agad yung ultimate goal. Hindi talaga pag-aasawa. Ang ultimate goal, may option siya. Pag hindi na kami nagkasundo nito, i-annul ko to. Alam niyo, sa mga Kristiyano, hindi dapat ganun yung natin, isip. Pag nag-asawa po tayo, ang sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, dapat hindi paghiwalayin ng tao. At when I speak tao, pati kayo mismo mag-asawa. Wala kayong karapatan paghiwalayin nyo yung sarili nyo. Kasi pinagsama kayo ng Diyos. Pero yun nga, katulad nung tukso ng mga Hudyo kay Jesus, kanina doon sa binasa natin, bakit si Moises, nagbigay ng kautusan para hiwalayan ng lalaki ang babae? Ang sabi ni Christ, kasi sa katigasan ng ulo nyo. Pero nung unang panahon, hindi ganun, sabi ni Christ. Kasi yung utak ngayon, lalo, especially these days, especially this generation dito, lalo higit dito sa US, alam nyo mga asawa, pag-aasawa, is a big joke. Napakalaking katatawanan. Why? Kasi wala silang ka-seryoso sa pag-aasawa. Why? Kasi yung divorce, napakadali. At yung mga ground ng divorce dito, walang kwenta. Pero mo, mag-i-snore lang yung asawa mo, humihilik lang sa gabi, dinivorce na. Ganun lang kasimple. Ganun katindi ang diborsyo dito sa US. Hindi lang nasunod yung gusto ng babae, nag-divorce na sila. Nagtuturo ba ang Panginoon ng diborsyo? Yes. Doon sa binasa natin kanina sa Matthew. Pero ang sabi doon, ang ground doon ng Panginoon ay yung pangangalunya. Kapag yung asawa mo nangalunya, nag-adultery, nag-asawa ng iba, ay ground po yun ng paghihiwalay. Pero maliban doon, wala nang ibang ground. Kaya kung naghihilik yung asawa mo, pagpasensyaan mo na kapatid. Nagpakasal kayo, dapat tinignan mo muna bago ka nagpakasal, bago kayo naging mag-asawa. Check mo muna, bato, naghihilik. O kaya yung asawa mong babae, maraming buhok doon sa CR. Ay yung pagtingin mo ng suklay mo, puro buhok. Sabi nyo, bago akong mag-asawa kami ni ate nyo, sabi ko, pambira yung suklay namin, puro buka. Pero hanggang na lang ako, nasanay na lang ako. Ako na lang nagtatanggal ng buhok sa suklay. Kasi hindi naman ako sanay na ganun, di ba? Halimbawa, yung naghihilik. Maraming asawa, naghihiwalay sa hilik. Hilik lang yun, ha? Sabi, ano ba ito? Laksalak, sumilik. Parang baka humilik. Pagpasensya mo nag-asawa kayo. Di ba, nung nag-asawa kayo, ang sumpaan nyo sa hirap at ginawa. Hindi lang naman puro kaginawaan, pati kahirapan din. Yung paghihilik, hindi pa nga kahirapan yun. Hirap matulog. Hirap lang matulog. Di ba? Kaya, kailangang makisama, sabi rito. At kung ano man yung ground, pangangalun niya, alam po yun. Ngayon, dito na po tayo sa huling parte. At ito medyo sensitibo po ito. Kailangan ko bang mag-asawa? Sa mga hindi pa nag-asawa, magtanong tayo sa sarili natin, kailangan ko bang mag-asawa? Ecclesiastes 4:9 hanggang 11, sabi rito ni Solomon, dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Nalala ko tuloy yung kanta ni Taylor Swift, 2 is better than 1. Tama po yun, biblical yun. 2
is better than one. Tama yun, biblical pala yun, ano? Dalawa ay maigi kaysa isa. Bakit daw? Sapagkat, kung sila'y mabuwal, ibabangon nga, sabi rito, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Tingnan nyo yan. Kung paanong makapagpapainit, ngunit paanong makapagpapainit ang isa na nag-iisa? Tama nga naman, ano? Alam nyo, pag ang isang mag-asawa, alam nyo po, napakalaga sa isang mag-asawa, lalo na pag tumatanda na. Hindi naman na mahalaga sa kanila, pag masyado nang matanda, hindi na mahalaga yung sexual life, ano? Minsan, ang hinahanap na lang nila yung kanilang companionship, ano? Yung pagkakaroon ng partner sa buhay, yung pagkakaroon ng katabi sa higaan, yung mainit na katabi sa higaan. Kasi pag matanda ka na, nilalamig-lamig ka na yan, eh. Di ba? Nirarayuma ka na dyan. Ano? Ang kailangan natin, yung katabi natin sa higaan. Kaya, ang sabi rito ni Solomon, ang dalawa ay maigi kaysa isa. How ironic! How ironic! Si Solomon, hindi lang isa yung itinabi, 1,000. 1,000 yung asawa niya nun. Kaya sobrahan naman sa init si Solomon, ano? Sobrahan sa asawa. Ayan. Pero, ang sabi ng manunulat, dalawa ay maigi kaysa isa. Napakaganda ng pagkakaroon ng asawa. Isang napakagandang opportunity ito na galing sa Panginoon. Pero alam nyo po ba, na sa panahon natin ngayon, may mga turo o may mga church na nagtuturo na bawal mag-asawa? Sige nga po, kayo nga sumagot. Ano pong tingin nyo na relihiyon sa panahon natin ngayon nagbabawal mag-asawa? Katoliko, di ba? Pero alam nyo po ba, bawal yun sa Panginoon? Yung mga ganon, anong sabi ng Panginoon? Unang Timoteo 4, 1 hanggang 3. Ang sabi rito, bibilisan ko lang ha. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig ng mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Aba, ano yung isang aral ng demonyo? Dito sa verse 3, tatalon na ako, no? Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Sa Diyos kasi hindi bawal yung asawa eh. Optional ang asawa pagdating sa Diyos. Pagdating sa Biblia, optional. Pwede kang mag-asawa, pwedeng hindi. Pero yung ipagbawal mo yung pag-aasawa, aral pala yun ng mga demonyo. Hindi po ako nagsabi nun. Biblia ang nagsalita nun. Kaya yung mga reliyon ngayon na nagtuturo na bawal mag-asawa, maliwanag po sinasabi ng Biblia. Hindi po ayon aral galing sa Diyos. Ngayon, kanina binasa natin to sa verse 12 ng chapter 19, yung pagiging eunuko, yung bating. Ito yung mga tao, na hindi nag-aasawa. Why? Number 1, ipinanganak silang gayon. Ibig sabihin, talagang ayaw nilang mag-asawa. Ayaw nilang mag-asawa. May mga ganong tao, mga kapatid. Ayaw talaga nilang mag-asawa. Gusto nila, single sila habang buhay. Ngayon, pangalawa, sabi rito, may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. Ano yung mga ito? Yung mga pinuputulan ng mga ari-arian. Pinuputulan ng ano ba tawag dito? Sexual part para sila maging bating. Katulad nung bating doon sa Ethiopia, nalala nyo yun? Yung tinuruan ni Felipe sa karwahe. Bating po yun eh. Yung bating kasi ng reyna ng Candace, yung mga yon para hindi mabuntis yung reyna, ang ginagawa po ng mga bating, nagpapatanggal sila ng kanilang mga ari para maiwasan po yung
mangloko yung reyna at maanakan siya ng bating niya. Ito po yung sinasabi dito ni Christ. May mga bating na ginagawang bating ng mga tao. Naintindihan po natin? At yung itong mga ito, hindi na talaga ito mag-aasawa. Pag ikaw ba naman, maputulang, mag-aasawa ka pa ba? Of course not. At pangatlo, ang sabi dito, may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ito naman po yung mga katulad nila Apostol Pablo, nila Tito, di ba? Ito mga hindi nag-asawa to, si Timoteo, hindi nag-asawa. Yung ibang mga apostol, hindi nag-asawa. Sa Bible, ang na-record lang namang may asawa si Peter May biyanan si Peter Pero yung ibang mga apostol, walang nasabi, walang nabanggit. Kaya, kapag tayo hindi nag-asawa, halimbawa si Totoy, si Brother Daniel, naisip-isip niya, hindi na nga lang ako mag-asawa. Ano sabi ng Biblia dito? Ang makakatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Hayaan natin, huwag nating tukso-tuksin, wala ka pang asawa, ang tanda-tanda mo na. Huwag naman nating ganunin. Kasi ang sabi ng Biblia, hayaan. Hayaan natin. Kaloob niya yun sa Panginoon Hayaan natin. Huwag nating garing-garingin. Mag-asawa ka na. Alam mo kasi, lalo na dyan sa Pilipinas, gano'n ang ugali natin Na pag yung isang binata, wala pang asawa, tanong tayo ng tanong, kailan mo ako bibigyan ng apo? Diba yung mga nanay, yung mga tatay, pag yung anak nila binata pa, kailan mo ako bibigyan ng apo? Wala pang ang trabaho, bibigyan ka na ng apo. Wala pa ipapamuhay sa sarili niya magkakaroon pa ng anak. Kaya ako, saludo ako dun sa kuya ko kay Kuya Noy. Kasi yan, tinanong ko siya one time, nandyan ako sa Pilipinas. Sabi ko, Kuya Noy, ano ba? Mag-aanak ba kay Nati Lisa? Sabi ni Kuya Noy sa akin, mag-aanak. Hindi ko nga mabuhay ang sarili ko, mag-aanak pa ako. Ayan, sabi ko, kaya, proud ako kay Kuya Noy. Napakagandang prinsipyo yan. Tama naman yun biro mo, mag-aanak ka ikaw mismo, hindi mo may buhay yung sarili mo, yung partner mo. Diba? Kaya, mas maigi pa yun, kaysa yung nagkalat na yung lahi mo, tapos nung hinahabol ka na ng mga anak mo, hindi ka na nagpakita. Naglahi-lahi ka na, may lahi ka sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, sa Saudi, sa Bahrain, sa Dubai, kung saan-saan sulok ng mundo. Tapos nung hinahanap ka na ng mga anak mo, nagtatago ka na sa kuweba. Yun ba yung kalooban ng Panginoon? Mas gugustuhin ko na yung ayaw na lang magkaanak. Diba? Unang Korinto 7, 1 hanggang 5. Medyo mahaba pa po ito. Pero, bear with me mga kapatid, bear with me. Kailangan po natin matutunan ito. At tungkol sa mga bagay na isunulat nyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Tingnan nyo yan. Si Paul hindi siya nag-asawa Sabi niya, mas mabuti sana hindi na kayo mag-asawa. Bakit? Mamaya babasahin natin yun. Bakit sinasabi niya? Verse 2, datapot dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Tingnan nyo yan. Kaya hindi bawal sa Diyos ang pag-aasawa Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, para maiwasan yung pakikiapid. Meron kasing tao, may mga binata, may mga dalaga, ayaw nilang mag-asawa, pero paiba-iba ng boyfriend, paiba-iba ng girlfriend, paiba-iba ng live-in partner, paiba-iba ng inaasawa. Pero pag pinag-uusapan yung kasal, ayaw magpakasal. Iyon yung sinasabing pakikiapid dito, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon yun. Marami akong kilalang ganyan kahit na lang sa mga artista, yung mga artista hanggang ngayon, wala pang asawa. Anong ginagawa? Girlfriendin si ganito. After few years, iba na naman yung girlfriend. Live-in na naman si ganito. Tapos, magtatanong, kailan kayo ikakasal? Hindi, wala pa sa isip namin yan. Yung pala, ang isip talaga, maghanap na naman ng iba in the future. Ayan, walang commitment, in other words.
Yun yung pakikiapid dito na tinutukoy. Para maiwasan dito, sabi rito ni Paul, mag-asawa kayo. Para maiwasan yung pakikiapid. Verse 3, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Kaya halimbawa, yung asawa mo nanghingi ng kamot, mahal, pakikamot mo nga yung likod ko, hindi ko maabot. Aba, huwag mong susupply. Wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka dyan. Ganun ba dapat? Hindi Ang sabi ng Bible, ang babae wala kang kapangyarihan sa katawan mo. Ipagamit mo yung kamay mo, kamutin mo yung likod ng asawa mo. Ganon din sa lalaki. Pag sinabi ng asawa mong babae, love, pwede bang pamasahin mo naman yung aking paa, napagod akong kakatayo, magluto? Aba, masahihin mo naman, hindi yung sisigawan mo pa asawa, wala akong pakialam sa'yo. Ganun ba dapat nung gagawin natin? Bahala ka dyan, masahihin mo yung sarili mo. Ganun ba? Ang sabi, wala tayong kapangyarihan sa kanya-kanya nating katawan, kundi yung asawa natin. Ano ba? Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muli kayong magsama. Baka kayo'y tuksohin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayan. Alam nyo sa mag-asawa, napakalaga ng prayer. Napakalaga ng prayer life. Sino po sa atin yung bago matutulog, nagpe-pray tayo mag-asawa? Dapat po ginagawa natin yun. Hanggat maaari, ginagawa po natin yun. Kasi, ang sabi rito, baka kayo ituksohin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Kahit yung pag-aasawa po, pinagpipray po yan sa Panginoon. Yung pagiging intimate natin sa asawa natin, pinagpipray po yan sa Lord. Hindi yung, kasal na tayo, ako na ba? Para kang nakakita ng buffet, Ang susunggaban mo na asawa mo, honeymoon, ang bira. Manalangin muna, sabi rin ng Panginoon dito para hindi tayo tuksohin ni Satanas. Ano pa? Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo at hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa ay ayon sa paraang ito, at ang iba ay ayon sa paraan yaon. Ayan, yan sinasabi ko kanina. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa, ayan, sa mga single, at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. Ngunit, kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Tingnan nyo yan. Kaya ang pag-aasawa, yan ang sagot sa sa pagniningas ng pita ng laman kaysa magkasala ka sa Panginoon, mag-asawa ka na lang. Gawin mo na lang legal, gawin mo na lang na tama. Hindi yung ayaw mo mag-asawa, pero kung ano-anong ginagawa mong kabulastugan. Diba? Datapwat ang mga asawa, sa may mga asawa ay aking pinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yan. Kahit anong mangyari, mga kapatid na babae, huwag kayong hiwalay sa asawa nyo. Maliban na lang sa pangangalun niya, katulad ng sinasabi ko kanina. Pero dito, napansin nyo yung babaeng bao? Ang babaeng bao kasi may may qualification sa Bible. 1 Timothy chapter 5, 3-4 hanggang 9-11. Ang sabi diyan, papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay na bao. Kasi may mga bao, hindi naman talaga tunay na bao. Ano daw yung tunay na bao? Ngunit kung ang sinumang babaeng bao ay may mga anak o may mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may
kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon, sa paningin paningin ng Diyos. Alam nyo kasi yung mga bao, yung mga, ano ba sa English ng bao? Widow. Ang sabi rito, kung may mga anak siya o may mga apo siya, pag-aralan ng mga anak at mga apo na sustentuhan yung kanilang magulang na widow. Ito yung sinasabi dito sa verse 4. Magsiganti sila sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Pero, kapag ang bao, wala na talaga, wala na maaasahan, ang sabi rito, huwag itala na gaya ng babaeng bao, samantalang walang 60 taon na naging asawa ng isang lalaki. Kailangan pa pala yung kwalipikado na bao sa Bible, ito po yung mga 60 years old pataas. Talagang matanda na. At wala nang makakatulong sa kanila. Wala na silang anak na makakatulong. Wala nang magsusupport sa kanila. Yun yung sinusuportahan ng church na bao. Ang sabi dito na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa, kung siya'y nag-alaga sa mga anak, kung siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya'y naghugas ng mga paa ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa. Ngunit, pakinggan niyo po ito mga kapatid tanggihan mo ang mga batang babaeng bao. Why? Sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo ay nagsisipagnasang mag-asawa. Ayan. Kasi po pala yung mga bao na bata pa, pwede pa silang mag-asawa. Pwede pa silang magkaroon ng another husband. Pero yung mga bao na matanda na, yun ang ingatan natin, yun yung ating suportahan. Ayan. Kaya ko nabanggit yung patungkol sa bao kasi natukoy dito ni Paul sa 1 Corinthians chapter 7 kanina yung patungkol sa mga yon. Kaya sabi niya, sa mga babaeng bao, pag bao na kayo, hanggat maaari, huwag na kayong mag-asawa. Sabi ni Paul, ituon nyo na lang yung inyong buhay sa Panginoon. Ayan. Pero kung, yun nga, sabi nga dito ni Paul din kay Timothy, pag yung babaeng bao, bata pa, huwag mong pigilan din mag-asawa. Kaysa magnasa ng pita ng laman, mag-asawa na lang sila ulit. Yun yung sinasabi rito na punto. Ngayon, tuloy natin. Malapit na po tayo matapos. Tatapat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagsundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat, sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ito, si Paul lang nagsasabi nito. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, meron ba kayong kilalang ganito? Yung ka-churchmate natin, may asawa silang hindi kapananampalataya. Meron Ang sabi dito, kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Ayun naman pala At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Ayan. Mga kapatid, ito po yung mga patungkol sa mga kapatid na nakapag-asawa ng hindi kapatiran. Kapag hindi daw kapatiran, huwag mong hiwalayan. Nagmamahalan naman kayong lubos Gagamitin ka ng Panginoon para maging Kristiyano din yung asawa mong lalaki. Pero ang tanong,
Paano kapatid kung ayaw niya maging Kristiyano katulad ko? Anong gagawin ko? Ayaw niya makisama sa akin. Against siya sa pananampalataya ko. Ito ang sabi ng Biblia. Verse 15. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasambalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay. Kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Aba, yung asawa mo hindi na nga Kristiyano, ayaw pa sa'yo. Ayaw pang sumunod sa pananampalataya ng Panginoon. Aba, sabi rito, kung humiwalay siya, bayaan mo siyang humiwalay. Hindi ka natatali doon. Yun yung sabi ng Biblia. Biro mo naman lasinggero yung asawa mo, ayaw niyang pasakop sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, ayaw ng lasinggero ng Panginoon Huwag kayong manlalasing, sabi ng Panginoon. Ang nanglalasing, napupunta sa impyerno. Kaso ayaw niya. Sabi niya, wala akong pakialam sa'yo. Maghiwalay na tayo. Aba, huwag kang malungkot kapatid. Ang sabi ng Biblia, hayaan mo siyang humiwalay. Verse 16, sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Naintindihan po natin mga kapatid? Nalilito po tayo. Ito na po yung last. Ito naman tungkol sa mga dalaga. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong iutos ng Panginoon, sabi ni Paul. Ngunit, ibinibigay ko ang aking pasya na tulad ng nagkamit ng abag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan. Sa makatuwid bagay mabuti ngang ang tao'y manatili ng ayon sa kanyang kalagayan. Ano yung kalagayan mo kapatid? Natatali ka ba sa asawa mo ngayon? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Dahil sa kahapisan, dahil sa kahirapan ng buhay. Kasi may mga ganong mag-asawa maghiwalay na lang kaya kami ng asawa ko. Kasi napakahirap ng buhay namin. Mas maigi pa siguro, maging single na lang uli ako. Aba, sabi ni Paul, natatali ka ba sa asawa mo? Huwag mong iwalayan. Ikaw ba ay kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa ng iba. Huwag ka nang maghanap ng asawa, sabi ni Paul. Kung ikaw ay kalag sa asawa mo, ibig sabihin siguro nangalun niya yung asawa mo. Nagkaroon kayo ng divorce. Ay sabi ni Paul, huwag ka nang maghanap ng another asawa. Hanggat maaari. Bakit sinasabi to ni Paul? Dahil po sa kahirapan ng buhay. Verse 28, ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. Tingnan nyo yan. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman. Tama naman yun Pero mo, single ka, nakakabili ka 5 pantalon, 10 sapatos, nung nag-asawa ka na, kahit brief, hindi ka na makabili. Diba? Yun yung kahirapan ng laman na sinasabi rito ni Paul. Kahit nga gel mo, hindi mo na mabili. Dahil yung pambili mo ng gel, pambili mo na lang ng gatas ng anak. O yung para sa asawa mong babae. Ang sabi rito ni Paul, at ibig ko sanang kayo'y iligtas. Ito, wala na itong kinalaman sa panglangit. Ang sinasabi rito ni Paul, yung pagiging practical natin sa buhay. Pero, ang sabi nga ni Paul din, kung gusto mong mag-asawa, hindi ka naman nagkakasala. Pero wag rin nating hatulan yung mga taong ayaw mag-asawa. Dahil mas alam nila yung practical na buhay nila. Wag natin silang hatulan. Bakit kaya hindi ito nag-asawa? Siguro bading to. O kaya tomboy ito. May mga ganun kasing Kristiyano Especially sa mga malalaking church. Pag hindi nag-asawa, nagbubulong-bulungan na sa gilid. Alam mo yan, si sister, kaya wala yung asawa, matanda na yan. Kasi tibo yan. Biro mo yan.
Tapos ganun din sa lalaki. Alam mo si brother, yung elder natin, kaya hanggang ngayon walang asawa. Bading yan eh. Tapos pinagkalat-kalat na sa church. Nangyayari ba yun o hindi? Nangyayari. Napakaraming pangyayaring ganyan. Ano? 32 hanggang 33, ang sabi dito, datapot ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Kasi ang pag-aasawa, punong-puno yan ng kabalisahan eh. Sa ayaw nyo at hindi, mababalisa ka talaga. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit, sabi rito, ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Kaya nga tayo nagtatrabaho para mapasaya natin yung asawa natin. Ang sabi nga, happy wife, happy life. Kung hindi masaya yung asawa mo, ang sabi ng kawikaan, mas maigi pang tumira ka sa bubong kaysa makisama sa asawang bungangera. Diba? Ay, siyempre, pag yung asawa mo, nagutom na, magiging bungangera talaga yan. Ay, wala ka na naman pera. Wala na naman tayong isasaing. Wala na tayong ulam. Wala na naman sardinas na ulam natin. Pati gatas ng anak mo, wala na. Na lang ang iniinom. Pero mo, na lang ang iniinom. Kasi wala nang panggatas. Ang sabi rito, kung mag-asawa ka, ang nagsusumakit doon, yung para makalugod ka doon sa iyong asawa. Tama talaga yun eh. Pero, sabi ni Christ, sabi ni Paul, pag ang isang tao na walang asawa, nagsusumakit siya sa bagay ng Panginoon. Ayan. Tama naman yun eh. Alam nyo, nung ako single pa, kung saan ako nakakarating, mag-ministry lang. Kung saan ako nakakarating nun sa Manila, sa Pasig, sa Bulacan, walang pumipigil sa akin, wala pa akong asawa eh. Pero ngayon, pumunta lang ako sa kabilang kanto, diba? Hahanapin ako nung ate nyo, Sister Brenda. Saan ka na ngayon? Diba? Ganon din si Brother Justin, sigurado ako. Pag ilang minuto lang wala sa bahay yan at hindi nag-text, tatanungin na ni Sister Jessica, saan ka na ngayon, Daddy? Diba? Ganon kasi yun eh. Ganon yun pag may asawa na. Ibibigyan mong lugod, yung asawa mo, hindi na yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Ang priority mo na yung nakalulugod sa asawa mo. Bagamat kailangan natin priority ang Panginoon sa buhay natin. Pero pag ang mag-asawa na, syempre, kayo na ang nagkakasundo niyan. Kayo na nagbibigay lugod sa isa't isa. Ayan. Dito na po tayo magtatapos. 34 hanggang 35. At nagkakabahagi ang isipan, gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan. Ayan yung binasa natin kanina. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Ayun. Yun naman pala eh. Kaya mga kapatid, alam ko napahaba na tayo, pasensya na po kayo. At medyo napahaba tayo. Pero sana natuto po tayo ng marami dito sa ating topic. At nawa po, kung may mga tanong kayo sa mga susunod na panahon, sa susunod na araw, itanong po natin at sasagutin natin ng Biblia natin. Upang sa gayon ay nasa iisa po tayong pag-iisip, nasa iisa po tayong espiritu, at tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa ating mga buhay na may asawa. Ayan. Sa mga wala pang asawa, tandaan po natin yung sinabi kanina, huwag nyong naisin mag-asawa. Pero kung ibigay sa inyo ng Panginoon yung asawa nyo, maging mabuti kayong asawa. Yun yung nais ng Panginoon. Huwag kayong maghanap ng asawa. Katulad ng sinabi ko, hindi hinahanap ang asawa, binibigay po yan ng Panginoon. Marami pa po ako rito, pero isasend ko na lang sa inyo yung slide para matutunan niyo. Pero meron isang tanong dito na alam ko tinatanong nyo eh. Usually. Ayan.
Mahalaga ba yung kasal sa pag-asawa? Kailan ba masasaming pinagsama ng Diyos ang isang lalaki at babae? Kasalanan ba sa Diyos ang mag-asawang hindi kasal? Ano po? Gusto niyo po bang malaman yung sagot o saka na lang? Ang haba na po eh. Ano po? Next time na lang, sabi ni Mama. Next time na lang. Mahaba na eh. Parang 1 hour, 1.5 ng ating talakayan. Anyway, basahin nyo na lang po yan. Pero yung kasalanan ba sa Diyos ang mag-asawang hindi kasal? Aba, huwag nating hatulan yung mga yun. Kasi yung pinagsama ng Diyos, hindi naman porke pinagsama ng Diyos, ay nakasal sila sa West. Ano? Kasi kahit nga yung kinakasal sa West, hindi naman talaga pinagsama ng Diyos yun. Bakit? Hindi kasi sila nagmamahalang tunay. Kasal lang sila sa papel, pero hindi naman talaga sila pinagsama ng Diyos. Bakit? Kasi iba-iba yung motibo nila. Aba, papakasalan ko to kasi mayaman. Kasi may malaking lupa. Mayaman kasi to kaya ako pakasalan. Yung ba pinagsama yun ng Diyos? No. Alam niyo po sa Bible, si Maria tsaka si Jose, yung tatay at nanay ni Christ, ang sabi ng Panginoon, mag-asawa na sila pero hindi pa sila kasal eh. Ayun, Matthew chapter 1 verse 18 hanggang 19. Nang si Maria, ang kanyang ina, mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, nasumpungan siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasal na o hindi pa? Hindi pa. Pero tingnan niyo sa verse 19. At si Jose, na kanyang asawa na po ba o hindi pa? Hindi pa. Pero ang sabi ng Bible, si Maria, asawa na ni Jose. Kasi pinagsama sila ng Diyos eh. Oo nga, hindi pa sila kasal nung time na to. Pero pinagsama sila ng Diyos. 20, tsaka sa verse 24, mababasa nyo rin dyan. Ayun sabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Tingnan mo, hindi niya sinabi, sa pagtanggap kay Maria na iyong aasawahin. Hindi ganun eh. Ang term na ginamit, sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa niya na eh. Pero hindi pa sila kasal. Kaya doon, sa mga tao na nagsasama ng matuwid sa harapan ng Diyos, kahit bagamat hindi pa sila kasal sa lupa, hindi pa sila kasal ayon sa batas ng tao, pero nagmamahalan sila ng lubos sa harapan ng Diyos. Nagkaroon sila ng mga anak, napalaki nila yung mga anak nila ng maayos. Wala silang problema sa Panginoon. Pero, hindi natin sinasabing dapat hindi na sila magpakasal. Kasi, ang sabi rin sa Roma, kailangan natin magpasakop sa mga kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Galing yun sa Diyos. Yung mga government law. At merong batas dyan sa Pilipinas patungkol sa kasal. Isang batas yan sa Pilipinas. Kaya yung kasal, salamat sa Panginoon, kinasal si Sister Melba at si Brother Rollis. Purihin ang Panginoon. Natutuwa ang Panginoon dyan. Pero wag rin nating hatulan yung mga hindi pa nakasal. Kasi iba-iba tayong unique na sitwasyon eh. May iba-iba tayong unique na sitwasyon. Anyway, hindi ko na po itutuloy yan kasi mapahaba na po. Sa susunod na topic po natin, ang itatopic natin next week ay ang communion. Tapos sa mga susunod na linggo ay yung end of times. Ano po yung end of times? At yung timeline nito. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa ating pong topic na napag-usapan. Meron po ba kayong mga tanong? Alam ko medyo mahaba na po. Pero kung may tanong po kayo, wala pong problema dyan. Ibigay natin tong araw na ito sa Panginoon. Sige po.
service dito na dalawang oras, lalo na kailangan natin na para sa akin na kulang pa yun para sa akin. Pero ito ngayon, sa nabanggit mo about sa kay Joseph sa si Mel, pagamat sila ay tinutuwing na mag-asawa noong time na yun, pinasal na sila, pero dahil sa utok ng Panginoon, hanggang sa iniluwan lang ating Panginoong Kristo, pamagitan ni Maria, as pamagitan ng Espiritu Santo, ay hindi pa talaga sumisipin doon si Joseph. Hindi po. Linawin natin yun. Hindi pa. Kaya saka lang sila nagsama, nagsisipin na noong na iluwan na ang ating Panginoon. Hindi na yan. Kung pag-aaralan natin ang mas malalim, kapatid sa tayo ng kapatid. Salamat po pa. Tinanganak na. Actually po, tama. Yan lang Tama naman po yung sinabi nyo kasi birhen si Maria po noon. Virgin po si Mary. Kaya hindi pa, bagamat sinasabi doon sa Bible na mag-asawa na sila, pero wala pang nangyayari sa kanila ni Jose noon. Baka mamaya sabihin nyo, pwede pala yun. Hindi po yun ganon, Yung mga iniisip natin, hindi yun gayon. Noong panahon po na yun, si Mary, dalaga pa rin po si Mary noon. Hindi pa siya nagalaw ni Jose noon. Kaya nga, Virgin Mary. Virgin ba na na nagalaw na? Hindi na. Talagang iningatan din ni Jose. Yun nga, kaya nga, sa sobrang nahihiya din si Jose na malaman ng mga tao na bakit nabuntis na hindi pa talaga sila kasal. Sinabihan siya ng anghel na huwag mong hiwalayan yung asawa mo. Samahan mo siya. Dahil yung idinadalang tao niya ay galing sa Espiritu Santo. Ayan. Salamat po dun sa punto, Brother Pat. Salamat po. Santo. Kaya nga, gusto sana nagawa na yan. Joseph ng lihim na hindi pahiyak ang pamilya ni Maria. Hindi ba pahiyak sa mga tao. Pero ayan, binibigyan ng anghel. Ang Panginoon. Huwag iwalayan. Kapag kanyang dinadala ay nililiman ng siya Holy Spirit. Brother? Para naunawa. Brother Josh, baka meron ka pong tanong o karagdagan? Wala naman akong dagdag brothers. Sangayon naman po sila ng natalakay ngayon. Hindi ba? Salamat po, Brother Josh. Alam ko po tutuloy nyo pa eh. Ituloy nyo pa sa amin. Sabi mo? Kaya mapapahaba. Okay. Pero okay naman po. Okay naman. Oo. Nag-alala natin ngayon talaga nasiyahan ako na alam mo naman, Brother Justin, na tinalakay na rin natin yung mga nakaraan pero masyado na specify ngayon mga ganang bagay sa pamagitan ng Brother. Kaya salamat. Ayan. Salamat po sa Panginoon na nagbibigay po sa atin ng karunungan at kaalaman sa kanyang salita. Kasi, alam niyo po, napakahalaga po ito na malaman natin. Dahil tayo po, mga Kristiyano, hindi lang naman po tayo tinawag sa kaligtasan, kundi tayo rin po ay tinawag para maging modelo ng pag-aasawa. Para tayo po yung tingnan ng mga taong nasa labas ng church na, wow, itong mga taong ito, yung the way ng pag-aasawa nila, the way na magsasama silang mag-asawa, ibang-iba sa mga taga-sanlibutan. Doon tayo makikilala Pero kung yung pag-aasawa natin, pareho lang din sa labas. Nagsisigawan tayo, nagbubulyawan tayo, nagbubugbugan tayo, binubugbog mo yung asawa mong babae, nagmumurahan kayo. Anong pagkakaiba natin sa hindi Kristiyano? Diba? Kaya napakahalaga po mga kapatid na pag-aralan natin to. Hindi dahil buwan ng Pebrero. Kasi karamihan dyan sa church, pinag-aaralan lang to every February. Pag-araw ng mga puso. Pagtapos ng araw ng mga puso, wala na. Balikan na sa sigawan, batuhan ng plato.
sa bahay. Mga kapatid, pag ibayuhin po natin to dahil utos po to ng Panginoon. Mag-ingat po tayo sa mga lalaki, ibigin natin ang ating asawa. Sa mga babae, irespeto natin yung mga asawa nating lalaki. Irespeto po natin. Sa lalaki po, napakahalaga ng respeto sa amin eh. Napakahalaga po yan. Yung hindi po kami pinapahiya sa ibang tao, hindi kami, alam mo yun, pinapangunahan sa mga desisyon. Napakalaking bagay po yun sa amin. At gayon din po alam ko sa mga babae, napakahalaga rin po yung iniibig kayo ng mga asawa nyo po. Yung nararamdaman nyo, hindi lang physically, kundi lalong higit, emotionally, spiritually, mentally, ayan. Talagang mahalaga po yan. At doon tayo pagpapalain ng Panginoon. And lagi natin itong tandaan, yung design ng marriage na binigay sa atin ng Panginoon, yun po yung sundin natin. At tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Ayan, salamat po sa Panginoon at God bless po sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy na gawin natin yung ating susunod na mga programa sa ating pananambahan. Sa mga naka-online po, God bless po sa inyo. Brother Sai, Papa Nestor, God bless po sa inyo. Sa mga nanonood online, ingatan po kayo ng Panginoon at patuloy kayong samahan sa inyong pananampalataya. God bless po.